kay President Bongbong Marcos patungkol ngayon sa lumalabas na paninira sa kanyang administrasyon na rin? Lahat naman ng presidente pinagdadaanan yan. Lahat ng leader, no? May mga presidente pa nga tayong natanggal sa pwesto, may mga presidente pa tayong nakulong at nagkakaso. Ang masasabi ko lang po sa Pangulo, tuloy lang po. Tuloy lang po kayo sa pagbibigay ng serbisyo, tuloy lang po kayo sa paggawa ng tama. At nabanggit nyo nga yung paninira, makaraan lamang, no, ay nagkaroon ng hearing sa Senate kung saan naglabas itong si Senator Tolentino ng investigation dito sa isang company na binabayaran daw ng China, no? Nasa 900,000 plus yung cheque na kanyang ipinakita. At base sa kanya mga ebidensya na nilabas, lahat po ng gumamit, no, dito sa mga keyboard warriors na ito, sinisiraan ng Pangulo. At ang nakakapagtaka po doon sa kanyang inilabas na mga ebidensya, sinisiraan si Pangulo, subalit kinakatigan o ipinopromote ang mga Duterte. So ito po ay iniimbestigahan ngayon sa Senado. Yan po, hindi po tayo nag-iimbento ng kwento, kundi ito po ang aktual na nangyayari dito ngayon sa Senado. At pag napatunayan po na gano'n, sino po yung nasa likod nito? 'Di ba? Kaya po yung paninira na yan ay hindi nanggagaling sa mga Pilipino. Kumbaga, ito ay binabayaran. Ito ay mga trolls na tinatawag. At ang nakakatakot dito, mga kapatid, kasama sa investigasyon, yung nahuli kahapon na Chinese sa labas ng COMELEC, which is nakuhaan sila ng SMS catcher. Ano itong SMS catcher na to? Lahat ng mensahe ng mga tao na dumadaan doon, pati mga credit card accounts natin, kaya nilang kunin at magamit nila sa pang-scam. At ang nakakatakot dito, bakit siya nandoon sa labas ng COMELEC? Dapat yan ang ating bantayan, mga kababayan, dahil nalalapit ang eleksyon sa Mayo. Dapat hindi po yan mapasok ng kung sino man. Kung mahak yung ating resulta ng eleksyon at ang makikialam at magdidesisyon ay taga-ibang bansa, ay napakahirap po. Sayang po yung ating magiging boto. Kaya tayo, para sa panawagan sa lahat ng Pilipino, Pilipino po tayo lahat. Hindi po natin kalaban ng kapwa Pilipino, hindi rin po natin kalaban ng China. No? Ang ating nilalabanan dito ay ang ating soberanya, ang pagmamahal sa ating bansa, no? Yung ating nasyonalismo, yung ating tinatawag na pagmamahal sa sariling bayan, dapat 'yun ang ating paigtingin. Pagmamahal sa sariling bayan na matagal nang nawawala sa mga Pilipino. Kaya dapat po magkaisa tayo at ngayong eleksyon, wag po tayong papayag na panghimasukan ng ibang bansa yung magiging desisyon nitong resulta ng eleksyon. Sir, bilang isang Pilipino, dumako tayo sa area ng West Philippine Sea. Ngayon tinalakay at sinabi na rin ng mga senador patungkol doon sa panghimasok ng China dahil maraming drones underwater na rin ang nakuha nila, na-recover nila. So minsan, anong masabi niyo po dito? Yun, nakakabahala talaga yan. Hindi lang po kasi sa norte nakuha yung mga drones, kundi sa Visayas at Mindanao meron ng mga spy drones na tinatawag. At base doon sa kanilang pag-iimbestiga, tinitignan nito kung saan maraming bakal, kung saan maraming pananim. So nakakatakot. Pero gaya nga ng sabi ko, dapat tayo maging mapagmatsyag. At ako, katulad ko, bilang isang Pilipino, ayoko ng mga kandidato na nagdidepensa dito sa mga bansa na nais sakupin yung ating bayan. Kumbaga, tayo'y Pilipino, dapat pro-Pilipino tayo. Diba? Ngayon sa investigasyon, yung Sankey, nagpapasalamat tayo dito sa batas na naipasa at nalagdaan ng Pangulo. Ano kanyo ito? Ito yung Tolentino Law na nagpapatibay ng ating saligang batas na atin yung West Philippine Sea. Diba? Magiging proud tayo. Bakit kamo? Kasi nasa Google Map na. Isang factor ito. Itong Tolentino Law na tinatawag na nalagdaan ng Pangulo na nailagay sa mapa ng mundo ang West Philippine Sea. Kasi 'di ba naging naging issue 'yan at sinasabi nung isang tumatakbong senador na wala daw West Philippine Sea. So balit sa mga nagdaang administrasyon, matagal na po nating isinasabatas na mayroong West Philippine Sea at ito ay pag-aari po ng bansang Pilipinas. So yun, maging pro-Philippines tayo, iwasan po natin magtangkilik ng ibang bansa. Suportahan natin kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sir, ano yung masabi doon sa ating mga kabayan na iba yung pag-iisip? Kasi sinasabi nila galit daw, mga Pilipino daw galit daw sa China, pero ang ginagamit is mga Chinese, mga China na kagamitan. Anong masabi doon? Hindi po tayo galit sa China, no? Simula noon pa man, panahon pa ng Kastila, panahon pa ng mga dayuhan,
kasama na natin ang mga Chinese, no? Marami sa mga kababayan natin, mga Filipino-Chinese na tinatawag. Marami tayong community dito. Meron tayong tinatawag na Chinatown. Liliwanagin po natin, hindi po tayo galit sa China. Galit po tayo doon sa oppression na tinatawag, sa panggigipit, doon sa aktibidad. Pero yung relasyon natin bilang tao, bilang Pilipino sa kapwa natin Chino, hindi po mawawala yon. May mga dugong Incheck o Chinese ang ating mga bayani katulad ni Jose Rizal, 'di ba? Maraming mga businessman na talaga namang malaki ang naitulong sa ating bansa na mga may dugong Chinese. So hindi po tayo galit sa China, no? Tayo nga ay natutuwa dahil malaki din po yung naiaambag nila sa ating bansa. Uulitin natin at liliwanagin. Ang nagagalit po tayo doon sa gawain, sa maling gawain, sa panggigipit, doon sa ating nasasakupan. Sino ang matutuwa? Ang ating mga mangingisda, itinataboy. Ang ating mga kasundaluhan, mga Navy at Coast Guard, 'di ba? Nililaser, binobomba ng tubig, and worse, yung isa naputulan pa ng daliri. Correct. 'Di ba? Saan 'yon? Sa sarili nating teritoryo. So anong gusto natin? Magpikit mata na lang tayo, magbulag-bulagan tayo at magbingi-bingihan? 'Di ba? Paano na lang yung karapatan ng mga mangingisda doon sa area na 'yon? Ano yung papakain nila sa kanilang pamilya? Oh. So ano ang dapat nating tutulan? Ang tututulan lang natin yung panggigipit. Hindi tayo galit. Tinututulan lang natin dyan yung hindi magandang gawain. Kaya dapat clear yan. Kaya nga iwasan yung fake news. Pag sinabing, oh gamit mo nga China eh. Ako halos sa buong katawan ko 90% gamit ko China. Ako'y natutuwa sapagkat mura at quality. Subalit yung maling gawain, 100% po, hindi ko po yan susuportahan. Correct. Sir, ano naman po ang mensahe natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos na dahil nga po pinapalakas po lalo ang ating sandatahan? Actually, no, nung panahon pa ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagtitibay na to itong soberanya ng Pilipinas. Pinagtitibay na itong pag-aari ng Pilipinas ay dapat sa atin. Kilala naman po yung ating bansa noong panahon ni Marcos Sr. na talagang Tiger of Asia. Bakit? Meron tayong sariling missile, ang ating mga Blue Diamond na yan. Siyempre yung anak niya, tinutulungan yan at kinokopya niya yung tatay niya. Kasi importante na mapalakas natin yung ating sandatahang lakas. Dahil hindi natin alam ang mangyayari, pero hindi tayo naghahanap ng gulo. Correct. Hindi tayo naghahanap ng gera. Ngayon, kung galit ang China sa Taiwan, problema na nila yon. Pero wag lang nilang gagalawin ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi meron tayong one China policy na tinatawag. So, inirerespeto po ng ating bansa 'yon. Subalit sa kasamaang palad nga nangyayari itong panggigipit na ito, itong mga kaguluhan sa West Philippine Sea. Pero atin ang China, atin ang West Philippine Sea, no? Kaya nga lupang sinilangan, 'di ba? So, 'yan yung ating bansa, ating ipaglalaban. Thank you, sir. Thank you.